Nako mga kababayan, kailangan nyo ho itong malaman ang nangyayari sa ekonomiya ng ating bansa. Sabi dito ng isang CPA economist na si Cora Guidotte, bagsak na daw sana ang ekonomiya kung walang OFW remittances. Ayan. So panoorin natin mga kababayan. Yung last time natin na mga usapan, hamon po sa atin, paano natin masuyo yung mga foreign investors, mamuhunan sa bansa, sa gitna po ng napakaraming issue, lalo na dun sa issue po ng korupsyon. Tapos, meron pang pangyayari po sa international scene na nababanggit na yung mga suspect dito sa shooting sa Bondi Beach, galing po dito sa Pilipinas. Bagamat wala pang malinaw na information kung ano nga ba yung ginawa nila dito dahil ongoing pa yung investigation, maaari ba itong makaapekto at magpalala patuloy sa pagdadalawang isip or pag-iwas ng mga investors dito po sa Pilipinas sa mga pangyayaring ito, Ma'am Cora? Siyempre may epekto 'yan sa hindi lang mga investors pati mga turistas na dapat pupunta dito, no? Kasi pagdating sa seguridad tsaka safety nila, siyempre primary 'yan sa kanila, no? Lalo na kung ako turista, gusto ko mag-relax, gusto ko lang to have fun, 'di ba? Mag-enjoy. Parang meron ka pang isang concern tuloy na kung baka safe ba dyan sa Pilipinas kasi alam mo na, pag hindi mo masyadong kabisado yung lugar, pag sinabing Pilipinas, Pilipinas, di ba? Hindi natin pwedeng sabihin, sa Mindanao lang yan, iba yung Mindanao sa buong Pilipinas. Pero sa isang turista na galing sa ibang bansa na wala naman masyadong alam pa tungkol sa bansa natin, sa kanila, pag sinabing Pilipinas, buong Pilipinas yan. Kaya ganun din naman sa mga investors kasi syempre titignan rin nila yung kanilang seguridad. So parang tuloy-tuloy yung hindi magandang balita, no, para sa Pilipinas. Kaya medyo nakakalungkot kasi gusto mong makabangon ang ekonomiya, gusto mong makabangon ng bansa. Pero dahil sa mga ganitong mga balita, hindi lang sa korupsyon, no, pati ngayon sa terorismo, hindi nakakatulong talaga. Opo, ma'am, and alam naman po natin ang history po ng ating bansa. For sure, kayo bilang matagal na bilang investor relations specialist, ekonomista po, yung mga ganitong issue like terorismo na talagang merong mangyayari during sa panahon ni PRRD, naganap yung Marawi Siege, even before pa yung pamamayagpag ng Abu Sayyaf, talagang nakapilay ito ng husto sa ating ekonomiya po, Ma'am Cora. Oo, kaya nga ang magandang ginawa nun ni former President Duterte. Kasi napaka-popular niya nun, di ba? Yung political capital niya mataas. Ginamit niya kaagad yun. So maaga pa lang sa term niya, inatake na niya itong problemang ito tungkol sa mga terorista. Kaya nangyari yung sa Marawi Siege. Tapos, marami siyang ginawa para i-address yung safety and security ng buong Pilipinas. At marami nagsabi, hindi lang yung mga nagsabi sa akin, pati ako na experience ko na nagkaroon talaga ng peace and order sa hindi lang sa mga remote areas. Maski dito sa Quezon City dati, carnapping capital of the Philippines 'yun bago naging presidente si Pangulong Duterte. Pero nung naging presidente siya, nawala yung ganung image ng Quezon City. So, hindi lang terorismo, pati yung drug problem, pati yung mga other crimes, no, mga other heinous crimes like kidnapping, yun nga, yung carnapping, ganyan, na malaking nabawas talaga doon. Di naman natin pwedeng sabihin na nawala talaga kasi alam mo, ang kriminalidad, walang pinipiling administrasyon yan. Pero talagang naramdaman natin yung pagbaba ng kriminalidad nung previous administration. Tapos ngayon, dito sa current administration, medyo mararamdaman mo na parang mas maraming nangyayaring hindi ka nais-nais.
Opo. Ma'am, may isang documentary po, ang isang, yung Singapore-based, di ko alam kung napanood nyo na po, yung sa CNA po. At dito sa almost 1 hour na documentary na ito, iniisa-isa kung ano yung parang nakapagpapigil sa pag-boom ng ating turismo or pagbagsak ng ating turismo. At marami siyang nabigay na mga factors po doon sa documentary na yun, mga dahilan, kabilang na po dyan yung dito sa Pilipinas, yung crime, no? 'Di ba? Maalala natin, mayroong South Korean, mayroong pang Japanese doon sa Pampanga, mayroong Japanese, and at the same time mayroong mga naglalabas ang mga bansa, no? Mga banyagang bansa ng mga alert, no? Para sa kanilang mga citizens. Maliban dito, andun yung problema natin sa ang Pilipinas daw, mahal ang ating kumbaga ang cost ng pagbisita, pagbiyahe rito, maabot pa raw ng $2,000 per ano na yan mga almost 2 weeks na stay nila dito sa average. Nandun pa yung pangit yung ating mga tourism infrastructure. Kumbaga ito, aminado na malaki ang maitutulong sa GDP natin, like sabi ng Department of Tourism, 8.9 ata or 8% mahigit sa GDP ng bansa, galing po sa ating mga sa turismo po. Yet doon sa pagsuporta sa Department of Tourism at sa iba pang mga hakbang, parang medyo malayo po sa katotohanan, ma'am, kasi mula sa dati pong mga 1 billion pesos na average na mahigit sa nakalipas na administration, parang lumiit pa lalo. Paano pa meron pang problema sa korupsyon, sa kriminalidad. Ngayon balik ulit dito ngayon sa ating bansa, talagang maapektuhan ang ating pong takbo ng ekonomiya, Ma'am Cora. Ano po masasabi niyo rito? Makikita mo naman sa mga statistics sa Southeast Asia, kulelat ang Pilipinas. Kumbaga, I think from January to August, ang tourism arrivals natin only 3.5 million, no? So marami pa dyan mga Pilipino, hindi mga foreign. Unlike sa Malaysia, sa Thailand, double digit ang tourist arrivals nila. At komplikado talaga yung problema natin sa tourism kasi walang comprehensive tourism plan na sinusunod, no? Pag sinabing comprehensive, hindi lang safety and security ang iisipin mo. Yung infrastructure, yung logistics and everything, accommodation, no? Dapat talaga pinag-iisipan yan kasi paplanuhin mo ilan bang turista ang target mo at ano ba ang mga prime tourist spots na gusto mong i-promote, no? Kasi pag tinarget mo yung number of tourists na yon, kailangan may proper accommodation sila, di ba? Yung mga hotels or sabi mo ng Airbnb, kailangan na monitor din niya ng gobyerno. Ikalawa, yun nga yung pamasahe, no? Actually, mas mura pang pumunta sa Hong Kong or sa Japan kaysa pumunta sa Davao at saka sa Batanes, yung ganun, from Metro Manila. Napakamahal ng ating pamasahe dito, yung local, maski sa shipping, no? Yung pagsakay sa barko, mahal pa rin So, yun ang pagtatakahan mo kung bakit napakamahal biyahe dito sa within the Philippines kesa bumiyahe sa ibang bansa. Tapos yung accessibility ng mga places na yon, yung mga kalye, di ba? Kaya infrastructure is very important. Tapos hindi nagagamit nga yung pera para gumawa ng roads, bridges, airports, shipping ports, ganyan. Dapat konektado lahat yan. Alam mo, tumira ako sa Hong Kong ng 2 taon Doon, pagdating ng barko, nakaabang na yung mga bus. Tapos yung bus, dadaling ka na doon sa dapat na destination mo. So, kumbaga, yung waiting time is very limited, no? So, napaka-convenient. So, dito, hindi pa ganun ka-coordinated ang ating logistics. Kaya you spend so much time traveling, yung traffic na lang di ba? Isipin mo ngayon, lalo na ngayong Christmas. Diyos ko, 2 kilometro lang, abutin ka ng 30 minutos hanggang 40 minutos. So, hindi talaga conducive yung ating infrastructure at saka logistics for a massive tourism influx, no? Opo. So,
Yun ang concern natin ngayon. Kaya kailangan ma-address yan at saka dapat comprehensive talaga at coordinated lahat ng mga ahensya para ma-address yung mga pangangailangan ng mga turista natin. Kasi pati sa restaurants, pati sa mga destinations, kailangan well-equipped yung mga destinations na yun, pati yung mga residents doon, dapat trained sila how to deal with tourists, no? Pati yung mga tour guides, do they have proper education about the history of the place, about the background and the food and whatever, yung cuisine, ganyan. Dapat talaga planned and coordinated yung mga yan. Ma'am, sa report po, bago po mag-pandemic, umabot pala tayo sa at least 8.3 million na mga bisita po na mga turista. Noong 2024, sinasabi, 5.9 million tourist lang ang atin pong turista. At tapos na po ang COVID, pero yung tourism recovery po, as per report, dito sa Pilipinas, ay mababa kung ihahambing sa Thailand, Malaysia at Vietnam. Kumbaga dito sa mga kapitbahay natin po sa Southeast Asia, ma'am, nangungulelat ba tayo in terms of yung mai-offer natin ng mga magandang lugar, pasyalan, tourist spots compared dito sa mga bansang ito, or talagang malaki yung ating kakulangan pero nakamit na natin yung mataas na bakit kaya ito bumagsak lalo imbis na sumabay tayo dahil tapos na yung COVID? Alam mo, kung sa tourist sites lang, napaka-competitive natin. Ang ganda-ganda ng Pilipinas, we have 7,000 islands. Pagdating sa pagkain, napakasarap ng pagkain natin. Pagdating sa mga tao, napaka-friendly, warm and friendly ang mga tao. Nagkukulang lang talaga sa infrastructure. Pero as you said, galing na rin sa mataas, nag-8 million na. So almost double digit. Pero ano nangyari? Inaway natin ng China. So malaking bagay yung mga Chinese, maraming nawalang Chinese tourists, at yun nga, ngayon may issue ng safety and security. So, syempre, they will feel safe. Diba? So, ganun din sa mga investors, diba? Pupunta sila dun sa area kung saan sila kikita ng pera. Dito naman sa mga tourists, pupunta sila dun sa lugar na mag-enjoy sila, wala silang iisipin, at reasonable ang presyo. Ganyan. So, maraming bagay na kailangan i-consider para lumakas ang turismo. Yung terorista na namaril sa Bondi Beach ay galing daw dito sa Pilipinas ng isang buwan at nag-training daw. Yun. So, hindi nakakatulong talaga. Ma'am, bago lang si partner. So, yun mga kababayan, mag-comment po kayo ano masasabi nyo dito sa pahayag po ni Cora Guidotti, no, na isang CPA economist. Din na po natin tatapusin dahil masyadong mahaba, guys, no. Pero patungkol po ito sa ekonomiya ng ating bansa. Basta ito yung title, bagsak na ang ekonomiya kung walang OFW remittances. Ayan, sabi po ng isang ekonomista. Mag-comment kayo mga kababayan, mag-like at mag-subscribe sa ating video. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po.